Ngayon 'no, alisin na natin, mga bossing. Aalisin ko lang 'no, yung Leviste at yung Garin para nakikita ko kung ano na yung mga nadi-discuss natin, mga boss chief amo. Sir, ngayon 'no, tumungo tayo doon kay Kiko Barsaga, mga boss. Oo, 'no? Dun muna tayo sa NUP. Dito muna tayo. At ibubunyag ko lahat na Eto muna dito tayo kay sa NUP, mga bossing. Although sabi naman ng Barsaga, magantay kayo. May privilege speech ako sa Pebrero. Pagbalik ko sa Kamara at ibubunyag ko lahat na ebidensya ko. Dali. Ang tanong kung makakabalik. 'Di ba? Meron siyang 60 days na suspension, mga kababayan. Ang hiling nung dati niyang partido ay magpa-test muna daw siya. Pisikal, mental. Pisikal, bata pa ho yan. Pasado yan. Mental, sa mga nakikita natin, sa mga pang-araw-araw, mukhang malabo po. Di ba? Mukhang babagsak ho pagdating doon sa eksaminasyon ng mental ho, mga kababayan. Walang kakayaan makasagot ang mga DDS kasi, yan yung sinasabi ko eh. No, biruin nyo, 43 minutos na tayo dito. Wala pa ding mga sagot yung mga DDS. Di ba? Ano po masasabi niyo doon? Bakit naghihintay pa siya hanggang Pebrero? Kung meron ba talaga, dilabas na lang ngayon, hindi ba? Ganyan nga po mga DDS. Di ba? Kung maalala nyo ho, mga kababayan, sila Maharlika, meron kami ebidensya kay Pangulong Bongbong Marcos, gumagamit na ipinagbabawal na gamot. Kailan ilalabas? Sa tamang panahon. Pinagkakitaan nila yung mga vlogs. Araw-araw, yung mga DDS na mga auto-auto, nakaabang. Nakagano. Asa na yung yung ebidensya. Walang inilalabas. Ganyan ang mga DDS, yung gigil na sila kay Pangulong Bongbong Marcos, gigil na sila doon sa mga binabanatan nila. Pero mga kababayan, yung ebidensya ay to follow na lang. No? Sa tamang panahon na lang. Ano yun? Parang ang gulo. Kung ikaw gigil na gigil at gusto mong mapabagsak na yung gusto mong pabagsakin, automatic, eto hawak ko na ebidensya. Konting salang, konting sala, baka may mga mali. Okay na. Sige, labas na natin. Eto meron pang sa tamang panahon, sa Pebrero pa. Eto, kakampi mo ang taong bayan kapag kayang ilalabas mong ebidensya ay tama at correct. Tama at correct. In English ko lang, di ba? Tayo mismo kakampi sa kanila pagka alam natin na legit yung kanilang mga ebidensya. Bakit ganon? Para malinis agad yung yung pangalan mo. Pagtatagalin mo pa, eto lang ho yata yung mga nakita ko, mga boss chief amo, sir, na meron daw silang mga ebidensya at makakapagligtas sa kanila pero sa tamang panahon pa ilalabas. Kung ako sa sitwasyon nila, mga loko-loko kayo ha. Eto, ebidensya ko. Tapos ang usapan, tapos ang boxing. Ngayong araw din na yan, ilalabas ko. Tama si Puno. Di ba? Total, ito mga paratang niya, dyan din niya sa social media linabas. Actually, tingin ko walang. Kasi nga kapag kailangan ng sumagot at may ipit na sila, sasagutin ko na lang po yan sa tamang forum, sasagutin ko na lang po yan. Doon kay La Chaicher na nagbe-birthday ngayon. Ganyan. Di ba para maudlot nila? Pero ang totoo, wala akong sagot. Walang proof yan eh. Opo. Walang pagpatunay yan. Dahil, alam ano man ang nangyari. Talagang walang ganyan. Ewan ko saan nanggagaling yung mga invento niya mga ganyan. Dahil paano kami susuhulan para sa isang speakership fight na wala namang kalaban. Ano na nga sabi ko kanina, na Oo nga naman. Ay, hindi. Sir, may kalaban po. Sir, uy. Congressman Puno, may kalaban po. Sino? Yung yung pambato ng Vice Presidente na pinupush niya na na maging Congress speaker. Si Pulong Duterte, di ba? Si Pulong. Ilan ang boto ni Congressman Romualdez doon sa pagiging speaker? Kung di ako nagkakamali, 260 plus, 280 plus, 290 plus. Ilan na lang ho tira? 25.
35. O yun yung kuhang boto ni Pulong Duterte. Parang sa pagkakaalala ko, Pero hindi naman din tumuloy si Pulong eh. Alam niya talo siya. parang walang kalaban si Romualdez noon eh, ano po? Wala. Oo. Wala talaga. Kaya nga, ewan ko, talagang naghahanap lang ng attention siguro itong batang to, no? Ah. Pero, ano mo, medyo seryoso. May toplak nga ho, mga bossing. Yung mga kilos at yung mga galaw pa lang po eh. Biruin mo ikaw, nagwelga, nagrally ka, gusto mong makuha ang atensyon ng taong bayan para sumama doon sa mga pagrarally mo. Tinanong ka ng reporter, ano ang masasabi mo sa taong bayan at kay Pangulong Bongbong Marcos? Yun yung pagkakataon mo na ipaintindi sa mamamayang Pilipino kung bakit kayo nagrarally at kung bakit ka kailangan samahan. Ang sagot mo, meow! Meow, meow! Oh, ano tawag doon? Hindi mo ba iisipin na may toplak yon sa ulo? Diba? Talaga yung ginawa niya dahil eto na, sinusubukan na, naghihirap na nga kami para mabawi yung pagtitiwala ng ating mga kababayan. Babanat sa ng ganyan na walang kabase-base na ayaw ko kung bakit. Hindi, meron pa ho kasing mga natitirang mga kakaunti na mga DDS na naniniwala po doon sa mga walang basehan. Kaya po, meron pa ding malalakas na mga DDS, malalakas ang loob na DDS na mag-fake news ng mga ganyan ho. Niya ginawa na biglang-bigla na naman. Although nakita natin na sa mga nakaraang mga araw, although yung huling mga post niya kung saan siya nasuspinde, binaba niya, tapos tumigil siya sandali, ito na naman siya, no? Siguro na natutuwa lang siya siguro sa atensyon na nakukuha niya. Correct. Yun din po ang ano ko diyan. No, yun din po ang pagkakabasa ko kay Congressman Kiko Barsaga. Oy, sumikat ako. Oy, fame. No, oy, sikat ako sa mga DDS. Bayani ako sa mga DDS. Gumbursa daw kaming tatlo. Ewan ko kung sino yung mga hinayupak na kasama niya. Alam ko si Lebiste. Diba? Oh. Yun ang gusto niya. Yun ang gusto lang ni Barsaga. Kaya lang ho, mga kababayan, ang akala siguro ni Barsaga, hindi siya papatulan nung mga babanatan niya. Pero kawawa naman lahat ng mga sinisiraan niya, no? Kasi lahat ng NUP members, tinitira niya. Lahat ng nandun. By the way, kasama siya doon. Kasama yung nanay niya. Kaya alam nila na wala. Pero tahimik yung nanay, ano? Ibig sabihin, hinahayaan niya lang. Di ba? Unang-una, kung fake news yung kung fake news at kung naniniwala kang fake news yung pinapakalat ng anak mo kahit nasa wastong gulang yan, kakausapin mo yan. Di ba? Naman sinusuhulan doon. At alam mo, So, ibig sabihin, yung pati yung nanay niya nasuhulan. So, pwede palang title nito, nanay ni Barsaga nasuhulan ni Enrique Razon. Di ba? Kung kasama yung nanay niya doon sa NUP. Oh. mahirap yung gumawa ng ganyan. Naninira ka ng reputasyon ng tao. Di ba na kami, politiko kami, sanay na kami dyan. Pero yung mga negosyante, yung mga nasa private sector, Sana ganun din po si Marcoleta. Yung pagka may politiko, dapat kailangan masanay doon sa wag yung balat sibuyas. na naghihirap para, alam mo, pagandahin yung kanilang reputasyon para tulungan tayo ng mga ibang bansa, mga bangko, mga financial institutions, no? Tapos ito pa si Mr. Razon ay isa sa malaking haligi ng ating ekonomiya, yung mga ports natin sa kanila. Tignan mo. Diba? Ang laki pala ng tulong sa Pilipinas. Sabi ni Ma'am Teresita Tan, alam nyo ba yang si Enrique Razon, anak ng mayaman yan. Pero kung gaano siya kayaman, ngayon, pinagpaguran niya. Ay, eto yung meron pang banat etong si Kiko Barsaga, doon sa mga taga Forbes Park. Naalala nyo, ano sabi niya? Pinoprotektahan ng mga magnanakaw, ang kapwa mga magnanakaw. Kasi hindi sila makapasok doon sa Forbes Park. Diba?